Hello! So, welcome back to our new video! Eee! So, ayun, ang tagal na nung huling post ko ng vlog about sa pagbubook review dahil naging busy po ako. Madaming ganap sa life na hindi ko inasang mangyayari. So, ayun. So, ngayon na ulit tayo nabalik dito. Hindi na ako sanay. So, ayun. Welcome back to our YouTube channel. Ang gawin natin, syempre, is magbubook review tayo. And, of course, bago ako magsimula, wala po akong galit sa author nito. Hindi ko galit, ha. Love ko yung author nito. Kung sino man itong ibubook review natin. Love na love ko siya. Tapos, ayun. Hindi ko gusto makasakit or masaktan yung readers or yung authors. Nagbibigay lang po ako ng opinion ko. Okay. So, tara! At ang ibubook review natin ngayon ay bagong labas lang to sa Saicom. Yes, kalalabas. Ay, hindi. Pero, 2023 ba to nilabas? 2023 lang to nilabas. Pero hindi this month. Matagal na siya, pero ngayong taon lang. And ito, dadan! Ang Naughty Boastful, may Naughty Boastful boss ni Ice_Freeze ni Mayara. Ayan! So, ayan. Tagal ko na gusto nito magkalibro. Sabi ko, pagkalabas niya, bibilin ko. Nung unang-unang labas niya, sabi ko, hindi ako titigil ang kataon nagkakaroon nito. Tapos, guys, nagka-sale siya. Around 95 pesos yata sa Saicom. Biglaan lang yun. Kaya napabili package. Okay. So, parang baliktad ba sa inyo? Or sa akin lang kasi dito sa summer. Pero ayan. So, like usual, ilalagay ko sa ibaba yung link kung saan ko ito nabili. And, syempre, bibili kayo. Diba? Meron siya sa Lazada and sa Shopee. So, tara, let's. Okay. Ang una natin gagawin is, sabi ko na yung price kanina, diba? So, eto, kapag hindi na sale, 195 pesos siya sa Shopee. Okay. And, Lazada. And kung bibili kayo sa 99 this month, this year, syempre, 99 na yung taon, baka magka-free shipping pa kayo, diba? Bibili na yan. So, ayan. First natin pag-uusapan is yung book cover. Ayan, ang ganda ng book cover niya. As you can see, nakikita niyo ba? Ang ganda ng book cover niya, diba? Para siyang glow in the dark. Okay, as you can see, ito yung title. May ilos. Tapos, pangalan ng author. Ayan. Ang ganda nitong book cover na to. Kasi parang naalala ko dito yung book cover nung 24 hours mag-asawa challenge ni The Wise. So, ganito din siya. Hindi ganito, pero parang ganito din palette. Ganon. Ang ganda nito. Oh my gosh, ang ganda niya. And, wala naman akong nakikitang dents or gas-gas dito sa book cover niya. Wala eh, matino siya. Tapos, dito tayo ngayon sa spine. Hindi na ako marunong. So, dito tayo ngayon sa spine. Lalapit ako kasi hindi niya makikita. So, ito ngayon yung spine. Part nga pala to, under nga pala to ng, icons. Pero sa Saicom pa din siya. Under lang siya ng icons. Yung icons kasi parang, ewan ko ano tawag dun. Basta under siya ng Saicom, parang another branch, ganon. Another branch. So, ayan, ang ating spine. As you can see, may kaunting dents na parang pilas dito sa spine. And okay lang naman siya. Hindi naman kasi ako maarte sa libro. Pero ayan, meron. Tapos, dito. Naintindihan ako kasi siguro sa mismong warehouse nila to or nung ibinabiyahe kasi diba ang Saicom hindi siya gumagamit ng bubble wrap. Ang ginagawa niya is nagre-recycle sila ng papel. Ayan, ito yung logo ng icons, yung title, tapos pangalan ng author.
Okay, okay naman actually yung ano niya, yung spine niya. Medyo tumawid lang, pero okay lang. And then, dito tayo sa back cover. Ayan, guys, parang magkadugtong. Hindi ko siya bubuka na buka kasi baka masira ko yung spine. Hindi naman siya tulad ng ibang libro na pwede mong ganunin. So, ayan, parang magkadugtong siya. Ayan. Pero, ito ang back cover. As you can see, dark yung niya. As you can see, dark yung background niya. So, light yung font color. And okay lang yung font color niya. Readable siya. And walang ang tawag dun? Wala siyang parang hindi maayos na print. Ganun. Well, din siya. Malinis naman. Okay lang. Smooth. Wala siyang kahit anong lens. Tapos, sa baba, makikita nyo dito yung icon and DVD. Tapos, yung price and then yung mature rating. Tapos, ititibay check natin. Natatakot ako. Hindi ko pa kasi nagagawa sa mga libro ko yung ginagawa ko sa Anvil Books na tibay check. So, napingkulikit na. So, this is my first time. Medyo makapal siya, kaya gagawin ko. Ayan, kahit 3 page. Ooh! Matibay siya, be. Ayan, okay na. Natibay check na natin siya. Okay siya. And, ayun, ano pa ba? Yung glue naman dito. Actually, maganda yung pagkaka-glue ng ngayon Maganda ang pagkaka-glue nila. Kasi, konti lang yung glue, pero madikit. Unlike yung sa iba, wala din siyang bubbles. And madikit na siya. So, yung book ay merong 286 pages. Ayan, 286 pages ang meron siya. Tapos, paperback. Kanina nyo pa naman nakikita. Paperback siya, guys. Tapos, yung papel niya, hindi ko alam yun kung anong tawag, pero gantong papel yung ginagamit kapag under icons, yung under icons yung ipapublish na libro. Or icons yung libro. Para siyang newspaper type. Manipis lang, pero okay lang. Readable naman kasi yung font niya. Tapos, yung print, walang smudging. Ayun, walang smudging. Miski dito sa likod, walang smudging. Okay lang. Readable ang font, naintindihan mo. Sakto lang yung layo nila sa isa't isa. So, ang POV or narration ng book na to is first POV. It means mababasa mo siya sa POV nung reader. Nung reader. Mababasa mo siya sa POV nung character. Tapos, ang genre niya is romance, action, / drama. Not really sure about drama, pero may iyahan kasi dito. So, ayun, pasok na. Napublish siya this year, 2023 lang. Under nga siya ng Psychom. Yun lang. Ayun ang about sa book natin. Ngayon, papasok na tayo sa loob ng libro. So, pag binuksan mo yung page, yung book cover, ang bubungad sa'yo is yung title ng libro. Ayan. Tapos may icons dito sa ibaba. Siyempre, may pangalan ni ate, Ice Freeze, or tawagin ko na lang siya Mayora, kasi sanay ako sa tinatawag siya Mayora. So, ayan. Hindi ko talaga binubuklat ng sobrang laki yung ganito kasi natatakot ako. Tingnan nyo kasi na dyan si gilid. Ayoko ng ganon. Ayoko ng ganon sa libro. Kung pwede ako yung mag-adjust kapag nagbabasa ako na kung ganon. Ako na lang yung bahala na
pilig or peeling ng ulo para mabasa ko. Hindi lang siya mabulatlat ng maayos. So, ayun. Tapos, second page, andito yung information, kung sino yung nag-edit, kailan prinin, sino gumawa ng illustration, ganon. Ang ating, ano ba to? Disclaimer. Tapos, ito yung dedication. After dedication, meron ng acknowledgement. Ayan. Mahaba yung acknowledgement ni ate. But it's okay. And after ng lahat ng yon, ang sasalubong na sa'yo is prologue. And yung ganito niya, yung sa starter niya, di ko alam, yung pang-title header. Pang-header niya is, ayun, dahon-dahon. Para siyang pa-Christmas na, alam niyo yung bilog kapag Pasko. Yung bilog na parang katulad ng dahon ng Christmas tree, ganun siya. Tapos, yung time breaker niya is dahon. Or halaman. Hindi ko talaga alam. So, ayan. Basahin ko pala muna ang blurb. Adrian Clay Frizzell never attempts to look good physically. Ilang beses na siyang hindi natanggap sa trabaho sa forma niyang matagal nang wala sa uso. Kaya't ganoon na lamang ang tuwa niya nang matanggap siya bilang sekretarya ni Biance Kent Montealegre, ang isa sa most sought after bachelors sa bansa. Inakala niyang matatapos na ang problema niya dahil lang nakahanap na siya ng trabaho. Ngunit hindi niya inaasahan na magtatrabaho siya sa isang bastos at mayabang na boss. Tanggap niyang wala ang magkakagusto sa kanya. Magkakagusto sa gaya niyang mahilig sa manang get up. Ngunit habang tumatagal ang pagtatrabaho niya kay Biance, nagsisimula na ito magpakita ng interes sa kanya. Makasurvive kaya siya sa trabaho na pasukan habang hinaharap ang past relationships nito? Makasurvive din kaya ang puso niya unti-unting nahuhulog dito? So, ayun. Sa mga Frizzell. Siya ay isang pinsan ni Akel ng aking lovey doves. Alam mo yung hindi mo alam kung sino pipiliin mo. Pag ganun ka, girl. Hindi mo alam kung sino pipiliin mo. Kung si Nigel ba or si Akel. Guys, like, pogi si Nigel, pero kay Akel lang luluhod. Hindi. Ito yung binubokrabi natin. Hindi yan. So, okay. The main protagonist is si Adrian Clay Frizzell, ang protagonist natin. Tapos, ang kanyang leading man ay si Biance Kent Montealegre. So, ayan. First muna kay Adrian or Abby. So yun, nabanggit sa blurb, medyo conservative kasi siya, so hindi talaga siya natatanggap sa trabaho. Alam niyo naman sa Wattpad world, ang manang hindi matatanggap basta-basta. Kahit graduate ka sa Harvard, hindi ka makakapasa kapag manang get up ka, 'di ba? So ayun. Nahirapan siya maghanap ng work. Tapos, sa company lang siya ni Biance natanggap. And ayun. Si Biance kasi, mamaya na si Biance. Kay Avian niya tayo. So, conservative siya. Bale, para siyang, pero yon may conservative siya sa umaga, wild siya sa gabi. Yun lang yung masasabi ko. Conservative siya sa umaga, wild siya sa gabi. Yun si Adrian. Okay, yun si Abby. Siya ay may hidden life. May hidden
Fesla Beauty sa manang get up niya. And walang nakakaalam nun except sa family niya. Not really sure kung alam ng fam niya. Pero of course, nakalimutan ko na kasi. Kahit kababasa ko lang guys, nakakalimutan ko agad. Sorry na. Sorry na. So, ayun. May pagka-wild plus conservative siya. Iyon. Not talented, pero maganda. So, yan si Avian. Mabait naman siya, helpful, mahaba ang kanyang pasensya, girl. Kahit na ano siya sa boss niya, noong una nababastusan siya. Kasi nga, si Viens, maharot siya. Like, super harot niya. Nire-respect niya si Abby, pero maharot siya. Naughty nga eh. Nasa title nga, may naughty boastful boss. Naughty nga eh. Naughty. So, ayun. Si Viens naman, typical playboy. Tapos, maharot. Ano siya? For me, medyo may mixed signal siya kasi meron dito sa story na kung siya nagbigay siya ng mixed signal kay Abby. Kasi nga, di ba, si Abby may dalawang buhay. Sa conservative, isang hindi. Tapos, nagsalpuhan yung dalawa. Basta, iyon. Hindi ko siya masyadong i-spoil para syempre may basahin kayo. Pero, exciting yung part na yun. Para siya may dalawang buhay. Si Abby. Lalo na nagkita sila ni Bien sa bar na hindi sinasadya. And then, si Viens, ipaglalaban ka naman niya. Nung una kasi, di ba nga, nung una nare-red flagan ako sa kanya. Kasi, mixed signal, ganon. Pero grabe yung character development niya from good boy to bad. Kasi nakayanan niyang panindigan si Abby and magstay sa tabi nito. Yan. Kasi nga mixed signal siya. Yun na lang yan. Mixed signal siya. Tapos, sa unang chapter yung gusto mong sampalin na lang siya kasi nga so, ganon. Tapos, yung story nito, yun nga, mag-amo sila. Tapos, syempre, na-fall. Unti-unti, na-fall, ganon. Hanggang sa, ang dami kaya nila naging pagsubok dito. First, yung tas yung So, ayan. Okay. Ang masasabi ko lang naman sa kanya, isang ganda ng story. Kasi nakadalawang read yata ako dito nung nakaraan. Tapos, nagkapasok kami, nagkaroon ng madaming gawain. Kaya hindi ko na tapos. Ayan. Ang dami kong tabs na inilagay dito. Pero, ang ko lang is ayan. So, yung story na lang niya is doon. Yung parang, lesson is kung mag-i-stay ka ba or hindi. Kasi, sa last trial, sa last pagsubok sa kanila ni Otter, na nagkagalang, Mayora. Ayan, ang last pagsubok kasi sa kanila, kung mag-i-stay sila sa relationship, kasi nga nun, palagi silang umaalis. So, tama, palaging palagi silang hindi nag-i-stay, gano'n, hindi nila nilalaban yung love nila sa isa't isa. Tapos, ayun. So, ayun, sa dami ng pinagdaanan ni Abby and ni Viens, nalagpasan naman nila yun. Ang unang thought ko talaga sa story, kasi, lumabas na yung yung unang plot, yung pang niya, yun yung pagkakaroon ng double life ni Abby. Yun yung pagiging conservative niya, tsaka pagiging pagiging wild niya sa gabi. Tapos, akala ko dun lang iikot lahat. Like, dun lang dun kung paano malalaman, kung paano magtatago si Abby sa kay Viens, kung paano niya pagtataguan yung lalaki, kung paano niya harapin ba? I mean, hindi siya haharapin, pero kung paano anong mangyayari nga sa kanila, yung ganun nga, yun lang yung plot na akala ko na about lang doon na kung paano malalaman ni Viens na
ito pala si Abby, ganon. Pero hindi, be. After nun, may sumunod na na plot ulit, or may sumunod na, ano tawag doon? May sumunod na, kalimutan ko, basta may sumunod na parang, ano doon, problem na kailangan nila. Ayun, may sumunod doon na problem na kailangan nilang tutasin. Tapos, habang binabasa mo siya, roller coaster emotion, like, hindi mo aakalain na ganun kalalim yung story. Nakita mo to? Sa ganyan kanipis, ayan ganyan lang siya kanipis. Pero yung story niya, yung plot niya, yung novel na to, punong-puno, be. Hindi ka lang may pagka-action dito, may pagka-heavy drama pa, may iyakan pa, may sakitan, gano'n. Nasaktan talaga ako dito nung Basta, ayun. Habang tumatagal yung pagbabasa mo dito sa story, mas nagiging, mas nagiging interesting kasi nga, nalalaman mo or mas nagdi-deepen yung story eh. Hindi lang siya yung sobrang mababaw. Parang, aakalain mong ganon dahil dito sa blurb. Aakalain mong sobrang babaw lang na ganon lang na typical, secretary ex-boss romance, ganon lang, office romance. Pero hindi, malalim pala yung story niya. Maganda yung story niya and may moral lesson sa huli. Na, you should stay to your relationship, guys. That nag-stay kayo, panindigan niyo yarn, that pinaglalaban, nag-i-stay ang relasyon. Nag-i-stay kayo sa relasyon kasi pareho kayong pumasok dyan. Ganon. Tapos, grabe, roller coaster emotions to, be. Bumabalik na kasi siya sa alala ko. Bumabalik na siya. So, ayun. Ay. Ang daming nila naging trial, tapos sa huli, na-solusyonan din nila. Like, man, I'm so proud of them. Dahil nagawa nila yan. So, ayun, naanuhan na nila. Tawag dun. Ay, ayoko mag-spoil. Kasi gusto kong basahin nyo. Gusto kong, kayo yung maka-experience nung naranasan ko dito sa story na to. Kasi, ay nako. Di mo, promise, ang ganda. Alang echos. Ang ganda niya. Walang echos, ang ganda. Kasi nga, malalim yung story. Hindi lang siya basta-basta ganito. Hindi lang siya ganon. Magugulat ka kung ilang plot yung dito. Yung mapapakapit ka sa upuan mo kasi. Hindi mo alam. Kasi ang kasi si Mayora kasi ba't ganito magsulat, ang galing-galing. Sinise. So, ayun. I'm just, grabe yung, hindi ko masalita. Hindi ko mailagay sa salita, pero, ayan. Ayun, kung nagustuhan nyo tong video na to, pwede nyo pindutin yung like button sa ibaba. Tapos, pwede kayong mag-iwan ng comment kung anong komento yung gusto nyo iwan and opinion. Guys, I'm accepting constructive criticism. Tumatanggap po ako ng payo, ng turo. Pero hindi po ako tumatanggap ng pambabash. Okay po. Gusto kong marinig lang yung make sa akin ng better. Or yung magiging reason para mas ayusan ko pa. Yung magtuturo sa akin ng lesson, hindi po yung lalaitin nyo ako, gonna-earn. Constructive criticism po yung i-accept ko. And, ayun, if may gusto kayong ipa-book review na story, i-comment nyo lang po dyan. And, kapag kaya natin, ibu-book review natin siya. And, I hope you like this video. Kasi ang tagal ko nang hindi nag-vlog. Nangangapa na ako. And, ayun. Thank you so much for watching. See you to our next vlog. Bye-bye!